Palakpakan ho natin sandali ang Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. Mas malakas ho na palakpak sa ating pong Diyos na buhay. Glory, 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 glory to the living God. We exalt your holy name, Lord. The God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. You are worthy, O God, to be praised, Lord, to be worshipped, to be magnified, to be glorified in our midst, O God. Oh, Shakarara Barabakandarakaya. We exalt you, we exalt you, we worship you. Oh, we praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, O Jesus. Oh, we praise you, we worship you. Yes, O Lord. Ang araw po na ito, Diyos, ay nakadesenyo para ikaw, Panginoon, ay sambahin, luwalhatiin sa Espiritu at sa katotohanan. Bagamat alam po namin, Panginoon, sa kabila na ang araw na iti para lamang sa iyo, kailanman ay hindi ka namin nahigtan sa pagbibigay. Sapagkat kapag binigyan namin ang tunay na pagsamba, ng pagpupuri, alam naman namin bukas ang langit, upang patuloy na abutin mo ang buhay ng bawat isa po sa amin ngayong umagang ito, God. Father God, as we stand before you, acknowledging the truth that apart from you, we can do nothing, O God. Forgive us, Lord, from all our sins, O God, shortcomings, weaknesses, from all our wickedness, O God. Forgive us, O Lord, and cleanse us by your holy blood shed on the cross of Calvary. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. We pray, Lord, and we ask, O Lord, that once again clothe us with the robe of righteousness of our Lord Jesus Christ, so that we may stand before you without any guilt, but with a clear conscience, O God. And allow us, Lord, this morning, once again, Lord, to experience your power, your presence, O God, in our midst, O God. Oh, Shakarakaya Barabakandaraki Barabakandarakaya. Holy Spirit, our great teacher and our great programmer, move in your own special way. Be with us this morning and continue to whisper upon the ears of your people, O God, and continue, Lord, to reveal the better message of our Lord Jesus Christ, O God, this morning. And we believe, Lord, that Satan is a defeated foe. No works, no plans of the enemy can ever prevail against us, O God. We dismantle, O Lord, we destroy all the works and plans of the devil, O God, directed unto this place, Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, even the spirit of doubt, even the spirit of dull ears, Lord, in Jesus' name, we bind you. We command you to go and live right now in Jesus' name. Take up your hand, Satan. You have no power and authority. Take up your hand. You have no power and authority, O God. Yes, O Lord, we thank you. We honor you, O God. And we believe, Lord, that you will continue, O God, to release, Lord, once again, O God, in our midst, O God, the anointing and the awesome power of the Holy Spirit, O God. Maraming po salamat. Ibinabalik namin sa lahat ng papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoon sa lahat ay magsabi na Amen and Amen and Amen and Amen. Yes, O Lord, hallelujah. Panginoon, para sa iyo ang palakpak na ito at ang pagdakila sa natatanging pangalan, pinakadakilang pangalan sa langit at sa lupa. Yes, O Jesus. Glory, 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 glorify your name, Lord. Praise God, praise God, praise God. Makakaupo ho tayong lahat. Praise the Lord. Isa hong mapagpalang umaga po sa buhay po ng bawat isa po sa atin. At ako po ay naniniwala na marami hong gagawin ang Diyos ngayon pong umagang ito. Amen? At marami din siguro tayong kapatiran na wala sa lugar na ito dahil may mga preparation din ho tayo sa long month anniversary na ginagawa ho natin. Mamaya ang celebration po ay nasa extension service natin ng San Nicolas. Tayo po'y naniniwala, nag-start tayo nung last week, nung nakaraan po ay nasa Bambang ang ating celebration. Mamaya ho ay naroroon sa San Nicolas at sa susunod na linggo. Next week ay sa Matungaw naman po at ang pinakahuli po ay ang ating general gathering celebration ng ating Thanksgiving anniversary on our 43rd anniversary. Doon ho mismo sa lugar ng Jetos Resort.
Medyo maliit yung lugar, pero dahil tayo po ay hindi pumayag na walang pasasalamat at selebrasyon sa Diyos, dahil nga po sa nabanggit natin before, supposed to be, wala tayong anibersaryo ngayong month of April, dahil doon sa preparation, supposed to be sana ng Bulacan White First Anniversary na dapat ginanap noong April 6, pero hindi natuloy, kaya ho tayo ay tumuloy kahit po kulang na tayo sa preparation. Pero ang pinakamahalaga ho, ang ating pinakaregalo this coming 43rd anniversary ay magdala po ng maraming kaluluwa sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan ho natin minsan pa ho ang Panginoon. Are you excited this morning? Though ang ating dalawang aircon ay hindi ho masyadong kaya yung lugar. Dahil sabi ho ng bumisita dito before, kailangan pa natin magdagdag ng 3. 4 supposed to be, pero meron na yung itaas, para lang mapalamig yung area. At the same time, medyo nasira din yung swing, kaya electric fan ang gumagana sa atin. Pero gumagana po, yun nga lang, hindi kaya 30 ho ang temperature. Ibig sabihin, kung ano yung nakikita nyo po dyan, yun yung nasa loob. So, 30 ang temperature dahil, of course, sa tindi ng init, at the same time, yung body temperature natin, yung BT na tinatawag, malaki ang contribution sa lugar. But ganun pa man, tayo pinaniniwala kahit po napakainit ng panahon, hindi tayo po pwedeng hindi pumayag na ang pagsamba ay hindi matuloy. Amen? Isa pa nga hong palakpak sa ating Panginoon. Praise God, praise God. Still, ang ating tema sa buwan ng Abril, Revival, a Call to Excellent Service. Pakibasa nga ho once again, 1, 2, 3, go. Revival, a Call to Excellent Service. And this morning po, ang ating topic na inilagay ng Diyos sa ating puso, it is about the mindset to excellent service. Everybody say, mindset to excellent service. Ano ba ang dapat na mayroon ang bawat isa sa atin na pagtanaw, pag-iisip, paraan na kung saan ay kinoconceptualize natin ang ating isipan, isineset natin, isinasaayos, inihahanda para sa isang tinatawag na excellent service. Marami na ho tayong na topic about that, pero ang Diyos ay hindi ho nauubusan ng mensahe sa buhay po ng bawat isa po sa atin. Gusto ko magpasimula sa isang sa isang quotation o parang simple message sa isang article ni Cathy Jones. Ang sabi niya, our faith in Jesus and our journey to become more Christ-like will lead us to do good works. Uulitin ko po, our faith in Jesus and our journey to become more Christ-like will lead us to do good works. So yung ating pananampalataya at yung ating tinatawag na lakbayin patungo sa pagiging kamukha ng ating Panginoong Jesucristo, kawangis, kawangke, yun po ay maglilid sa atin para gumawa tayo ng marami pang mabubuting bagay. Everybody say good works. Minsan pa po, good works. Ang sabi ho ng ilang pag-aaral, ang isang kulang na kulang sa panahon po nating ito ay ang pagdating sa tinatawag na excellence to do good works. Dahil minsan nakakalimutan natin na Kristiyano pala tayo, mananampalataya, para hubang sa dami ng alam na rin natin, marami tayong depensa sa buhay, pero yung tinatawag na good works nawawala na. Pero para mangyari yon, yung faith natin na pinasimulan ng Diyos, na nasa atin hong lahat at nagpapatuloy po tayo dyan, at gusto nating makawangis ang ating Panginoon, napakahalaga ho na puhunan ng pananampalataya para ipagpatuloy ang buhay Kristiyano at gumawa ng mabubuting bagay. Sabi ng James chapter 2 verse 26 ng NIV translation, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Very basic ho, alam po natin. As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Kung paano ang katawan kapag walang espiritu na o kaluluwa ay patay na, ganon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa harapan ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Jordan Raynor, Master of One, in his book, the idea of being described as a mediocre master of none
should make us as Christians sick to our stomachs. Why? Because mediocre work fails to accomplish the essence of the Christian life, to serve others and to glorify God. Kapag kakaho ang buhay ng isang mananampalataya ay naging pangkaraniwan na lamang, common, nasa average lang ang kanyang level, ibig sabihin ordinary, usual lang yung kanyang ginagawa, walang extraordinary, walang excellence na tinatawag, naroon sa state of mediocrity na tinatawag. Kapag kakapo ganun ang buhay ng isang Kristiyano, mafe-fail natin yung pag-accomplish ng essence of the Christian life, to serve others and to glorify God. So hindi natin magagawa na paglingkuran ng ating kapwa at luwalhatiin ng ating Panginoon sapagkat maaring pagod na tayo o sawa na tayo, sorry for the word, o kaya discouraged na tayo na ibigay pa yung mas maibibigay pa natin pinaka-the best na paglilingkod o pinaka-the best na pagsamba o pinaka-the best na pagsunod sa Diyos. Minsan nararanasan ho natin yon. Para hubang kapag tayo nakagawa na ng ilan, okay na sa atin, ayaw na natin tumuloy. At ang katwiran natin, marami na rin naman ako na ipaglingkod. Pakisabi sa katabi mo, wala kasing kontratahan ang paglilingkod. Hindi ho ito 3 years, 4 years, and 6 years. Hanggang ikay nabubuhay dito sa lupa, tuloy-tuloy dapat ang paglilingkod. Until the last breath ng ating buhay. Amen? Hanggang sa huling hininga ng ating buhay, dapat tuloy-tuloy ang ating paglilingkod sa Diyos. And God calls us to excellence. Everybody say, excellence. Just the simple call to be image bearers of God is a call to excellence in itself. And being excellent at what we do will point back to the one who gave us the ability to do our work. Yung salitang de imago Dei, o yung tinatawag na wangis ng Diyos sa Tagalog, o yung kamukha ng Diyos, kawangki, ang buhay po ng bawat isa sa atin. Pag tayo tinawag na image bearer of the living God, the image bearer of God, equivalent na ho yun sa tinatawag na excellent service. Dahil kapag alam mong ang daladala mo sa buhay mo ay ang Diyos, ang ibig sabihin lahat dapat ng gagawin mo, mainam, mabuti, pinaka natatangi. Napakahirap hong Tagalogin kasi ng salitang excellence kasi ang dami hong kahulugan, ang daming ibig sabihin. Kapag naiintindihan natin that bawat isa sa ating created in the image and in the likeness of God, image bearer ho tayo ng ating Panginoon. Naalala ko ho tuloy yung binagit na Isaiah 52 verse 11 and 10 to 11 after verse 12. Ang sabi po roon, touch no unclean thing, touch no unclean thing. You who bear the vessel of God. Sa ibang translation, the image of God. Touch no unclean thing. Get out of them. Dapat hindi ka ihipo ng marumi. Ikaw na tagapagdala ng imahe ng Panginoon, tagapagdala ng wangis ng Panginoon, ng kanyang glory, ng kanyang holiness. Ang bawat isa sa atin, pag sinabing tayo image bearer, ang ibig lang sabihin, tayo po ay tinatawag ng Diyos to an excellent service. 1 Peter 2 verse 9 ng ESV translation, but you are a chosen race, a royal priesthood, a holy nation, a people for His own possession. Kabisado ho natin ito, pero maganda hong daanan lang natin. That you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Yan po ay sa ESV translation. Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, royal priesthood, mga maharlikang pari, dinakilang saserdote sa ibang salin ng Tagalog, pinili upang, o isang bansang hinirang, a people for a holy nation, and a people for His own possession, bayang pag-aari ng Diyos. Sabihin po nating lahat, bayang pag-aari ng Diyos. Ano ang reason ng pagkapili ho natin? Pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hangang ginawa niya. Sa ibang translation po, kamangha-mangha. Ano po? Kahanga-hanga, kamangha-mangha. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. Sa ibang salin na ikagilagilalas na kaliwanagan. Bawat isa sa atin napakataas ng level ng pagkakatawag ng Diyos sa buhay po ng bawat isa po sa atin.
chosen race, royal priesthood, holy nation, His own possession. Doon sa NIV, if I'm not mistaken, peculiar people. Ibig sabihin ng peculiar people, pinili magmula sa bunton ng mga maiinam. Hindi dahil tagagiginto ka, kung hindi dahil ikaw ay anak ng Diyos at tagalangit. Amen? Palakpakan nga natin sandali ang Panginoon. Sa giginto kasi, napagaling ng kanilang slogan eh, ano? Ano ang sabi ho nila? Parang wala kayong alam, ano? Sabi ho ng tagagiginto, kapag magaling sa giginto ng galing. Ang mga tunay na anak ng Diyos, sigit pa ho sa magaling. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, galingan mo. Sabihin mo sa sarili mo, kasi gagalingan ko din. Yun yung excellent service eh. Hindi yung parang nagpapakaramdaman tayo. Pag sinabi excellent service, lahat ng bagay concern ka eh. Pati sa loob ng church. Excellent service eh. Pag nakita mong di maayos, dapat ayusin. Meron kang pwede i-contribute, mag-contribute ka. Kung may nakita kang pangangailangan, mag-contribute ka. Excellent service, lahat iisipin mo, the best. Ayaw mo nang baka ang Diyos ay mapulaan, ang pangalan niya mapulaan. Ayaw mong gawin yon kasi ang gusto mo ibigay ang excellent service. Sabi ng Titus 3:14 ng NASB translation, our people must also learn to engage in good deeds, to meet pressing needs, so that they will not be unproductive. Turuan mo ang mga kapatid sa pananampalataya na ilaan ang kanyang sarili sa paggawa ng mabuti. Dapat, kapag ang tinagalog kasi natin NASB, ganito po kapag tatagalogin natin dapat ang mga tao ng Diyos ay marunong at dapat matuto na gumawa ng tinatawag na kabutihan o paggawa ng kabutihan upang matugunan ang pangkasalukuyang pangangailangan, upang ang bawat isa ay maging kapakipakinabang at hindi magiging pabigat. Unproductive, mabigat kapag ikaw ay naging bahagi ng isang gawain ng ministeryong wala ka namang participation. Gusto ho nating lahat, wala namang anak ng Diyos na ayaw ng hindi sa kasama. Gusto natin lahat, kasali ho tayo. Amen? Andyan pa ho ba tayo? Gusto ho nating lahat, tama po ako. Gusto ho natin lagi tayo may participation. Amen? Kapag sa gawain ng Diyos, gusto natin may participation. Pagkakaho nakita natin may mga dapat gawin, gusto natin may participation. Amen? Kapag may gawain ng Diyos anibersaryo, gusto natin kasama din tayo sa sumisigaw ng tagumpay. Kasi kasama ka mismo sa mga nagbigay at naglaan ng oras ng panahon. Andyan pa ho ba tayo? Yung iba kinakabahang mag-amen eh. Iba ho nararamdaman nyo sa mga susunod na sasabihin ko eh. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang masyadong mapakiramdam. Dapat ang naririnig mo'y tinig ng Diyos. Kasi minsan, hindi natin alam, pag tinawag na excellent service, ikaw pala mismo sa sarili mo, kung totoong born again ka at Kristiyano, hindi ka papayag na may nakikita ka na isang bagay na kakulangan na wala kang gagawin na titingnan mo lang. Hindi ka papayag. Gusto mo, ikaw mismo, meron dong pakialam. May bahagi ka doon. Kasi ang pinag-uusapan ay ang Diyos. Si David, narinig lang niyang tinutuya ni Goliath, ang mighty warrior army of Israel, inutusan lang naman siya magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Hindi niya natiis yun. Hindi niya kayang tiising marinig na ang isang Goliath, tinutuya lang ang isang Diyos na dakila sa lahat. So si David mismo nakialam, nakisangkot. Pakisabi mo sa iyong kaliwa, makisangkot ka. Huwag makisangkot sa maling gawain, sa tamang gawain. Pakisabi sa kanan, makisangkot ka. Hindi po pwedeng wala kang pakialam. Nung nakaraan na pag-aralan po natin yan, hindi ho ba? Pag tayo nag-commit sa Diyos, dapat meron din alam din natin, nagko-commit din tayo sa loob ng church. Nagko-commit din tayo sa mga kapatiran. Dahil alam po natin na ito'y bahagi ng ating pong tinatawag na pagtango sa Diyos. Na bigyan ko ng diin yan sa ating water baptism noong nakaraan. When you say yes to God, nagpabautismo ka sa Panginoon, hindi ka lang nagbibigay ng commitment sa Diyos, kundi maging sa mga taong nasa loob ng church na kapwa mo mananampalataya. So maingat ka sa buhay mo dahil ayaw mo maapektuhan ng Diyos at maapektuhan din yung mga tao na nasa paligid mo. Ganun ang totoong Kristiyano eh. Amen po.
Pag totoo kang Kristiyano, iniisip mo ang lahat. Hindi mo iniisip sarili mo lang. So titingnan mo, may masasabi ba? Baka kung ganito makita. Lahat tinitingnan po natin. Kasi yun yung totoong puso po natin. So yung paggawa ng mabuti, dapat maging fruitful tayo doon. Para magkaroon ng excellent service. Simulan po natin ang pag-aaral. Ano yung mindset to excellent service? Number 1. When we talk about mindset to excellent service, ang ibig sabihin, dapat imitating Christ's service. Basahin po natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Imitating. Ano ang ibig sabihin? It has something to do with humility, dying to oneself. Dying to oneself. Balikan ho natin ang isa sa napakaganda hong mga talata ng Biblia patungkol sa tunay na kapakumbabaan ng ating Panginoong Jesucristo, resulting sa kanyang tinatawag na absolute obedience to the Father. Philippians 2, 3-8 ng NASB translation. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility, consider one another as more important than yourselves. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus, who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped, but emptied himself by taking the form of a bond servant and being born in the likeness of men. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to the point of death on a cross. First, si Paul na-realize niya mismo sa kanyang sarili, everyone, and malungkot man, sometimes, even the believers, the Christians, hindi exempted, always looks out for his or her own interest. Para ho bang hindi natin minsan kayang gumawa nang hindi tayo makikinabang? Ang Panginoong Hesus po, pagka tinignan po natin itong paalala po ni Paul about sa imitating Christ's service, humility, dying to oneself, kasi ho, mahirap hong maglingkod nang hindi ka patay sa sarili mo eh. Dahil kapag ang iniisip mo personal na interest mo, hindi mo ibibigay ang the best mo. Ano tawag doon? Magchachap-chap ka eh. Uunti-untiin mo. Hindi mo ibibigay ng lahat. Kasi meron kang reservation sa sarili mo. Because hindi ka patay sa sarili mo. Nag-iisip ka ng tinatawag na personal na interest. Kaya tama si Paul sa verse 2. Do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility consider one another as more important than, dapat iniisip daw nating higit na mahalaga ang ibang tao kaysa sa ating sarili. Ito yung example mismo ng paglilingkod ng ating Panginoon sa Kristo. Do not merely look out for your own personal interest, but also for the interest of others. Have this attitude in yourselves which was also in Christ Jesus. Dapat daw mayroon tayong ganitong uri ng pag-uugali na mismo sa Panginoong Jesucristo ay matatagpuan at makikita. Na siya mismo, hindi niya tinitingnan ang pang-sariling kapakanan lang. Bagkus, tinitingnan niya ang kapakanan ng iba. Ano ang sabi ng verse 6? Who, as he already existed in the form of God, did not consider equality with God something to be grasped or yung tinatawag na to be take advantage, but emptied himself by taking the form of a bond servant. So pag titingnan natin, when we talk about Christ's humility, when we talk about yung tinatawag na dying to oneself, mahalaga po yan para ibigay mo yung the best mo. Kapag hindi ka namatay sa sarili mo, hindi mo maibibigay ang pinaka-the best na paglilingkod na meron dapat na ginagawa mo sa Diyos at sa kapwa mo. Dahil ang iniisip mo ay ang personal at vested interest. Sa panahon pong ito, hindi naman natin kasi may iwasan dahil nga ho ang buhay ay medyo mahirap talaga sa Pilipinas. Pero una, okay lang naman na ang buhay ay simple at nasa level na parang sasabihin natin na hindi ganun ka okay ang financial status, okay lang naman po, wala naman hong problema doon. Ang unang paalala, huwag ka man lalamang ng kapwa mo.
Kung hindi ka na nga nakagagawa ng mabuti, huwag ka naman lamang ng kapwa mo. Sa social media, napakarami pong ganyan. Pati yung mga nagpapautang, problema natin ngayon. Sa mga nagpapautang po dyan, hindi ko ho kayo kilala, pero gusto ko ho magpaalala sa inyo, pinakamahirap hong, paano ko ba sasabihin? Pinakamahirap hong business ang pera sa pera. Marami hong naghiwalay na relasyon. Kaya mas mainam pa rin ho na mag-pray ng tamang business eh. I'm not talking na kung talagang kailangan, wala naman hong problema eh. Pero sabi nga ho nung nakaraan sa Bango ng Pilipinas, supposed to be, ang nasa batas kung talagang may nagpapautang o lending company, dapat 12% a year, 1% a month. Pero ngayon, iba ho. Yung karaniwang problema ho na dumulog ho nung nakaraan sa atin sa Bango ng Pilipinas 20% a day. May 10% a month. Grabe. Pag tiningnan mo, parang pinapatay mo na yung tao. Kaya nga nangihiram yung tao kasi need niya. Kapos siya. Pero hindi pa nakakahingi. Ang talino pa naman ng utangan ngayon, pag nangutang ka, yung unang tubo, kinukuha na kagad. Pinapatay ho talaga ang tao. Please don't get me wrong. Baka mamaya meron sa ating kalagitnaan na ganyan ang inyong business. Ang sa akin lang ho ay isang paalala. Pinakamahirap hong business ang pera sa pera. Sa life group, huwag niyo hong uugaliing mag-utangan. Mauubos ang miyembro. Hanggat may iwasan, iwasan. Kaya yung iba ayaw nang umaten. So, of course, vice versa. Noong time kasi tinulungan ka, hando doon naman sila. Noong time na kailangan nila, pwedeng wala kang ipambayad o pwede din naman na talagang ayaw mo magbayad. Meron niya nag-message nung nakaraan sa Bango ng Pilipinas, pwede ho ba na hindi ko na lang siya bayaran kasi hindi ho pala nakarehistro ang kanyang business? Kaya nakarehistro at kaya hindi iyon. Kung umutang ka, pinuutang ka naman ng tao with good faith, ano naman ang reason? Ba't sinisilip mo ang dahilan para hindi ka magbayad? Ang tao, iba ho ang puso Sakim. Sorry for the word. Mamaya ho, may mababasa tayo sa Tagalog, ang ginamit ay swapang. Alam niyo ba salitang swapang? Pag sinabi swapang, alam mo yung nagsusugal? Nakakita kahit 20 pesos lang, alin na lang, kanya yun, akin yan. Mamaya yari sa akin 20 pesos. 20 pesos lang yun. Kung makakita pa ng 3 ulo yun sa harapan sa sugal. Kaya ho yung nagsusugal, sasabihin, piso-piso. Hindi ho, totoo yun. Ako ho'y manunugal. Magmula ho na aking naging bata, ang kalabang ko sa sugalan, lahat ng kamag-anak ko't ninong ko pa. At ang ninong ko pag nagsimula ng piso mo, Michael, 2 piso mo, Michael, isa lang ibig sabihin, wala nang pera yun. Mone. Biroan namin sa sugal nung araw. Pag nagmona, nako, delikado na. Wala nang pera yan. Kabisado ko ho, lahat ng ako ho, yun ho ang aking bisyo Makakita lang ako ng pera sa harapan. Nanginginig na ho laman ko. Kailangan ko makuha yan mamaya, ganito. Kailangan ako manalo. Kaya hindi ho totoo na piso-piso lang, libangan. Naku po, ang dami na ho nag-away at nagsapakan. Sorry ho sa salita. Sa piso-piso at 2 piso. Pakisabi sa katabi mo, alang Kristiyanong gumagawa na yan. Parang natakot kayong bigla sa katabi nyo. Wala nang Kristiyanong gumagawa niyan. No? Pero ba't sinasabi ho natin yun? Mahalaga, mahirap din talaga maglingkod sa kapwa Kasi ang pinakamahirap, yung alam mo talaga na medyo may mga pagkakataon na, tawag dito, na nate-take advantage na yung iyong kabutihan. Kaya nga ho, ang lagi kong paalala, kung magpapahiram ka at magpapautang, huwag ka nang magpahiram o magpautang ng bagay na kapag hindi nakabalik sa iyo, sasama lang ang loob mo. Magpahiram ka na at magpalabas ka ng pera na bumalik at hindi, okay lang sa iyo. Andyan pa ho ba tayo? Yan ho ang payo ko. Kung talagang need na need naman, wala namang problema Pero pag ako tatanungin nyo, huwag maging daan ang anumang sitwasyong gano'n kung talagang need na need para maghiwalay ang relasyon ng mga magkakapatiran at magkakapamilya. Napakapangit. Tsaka pinakamasarap po ang nakakatulong. Amen?
Yung pag may pumunta sa yung kapatid, pasensya ka na, 500,000 lang ang pera ko dito. Sige, dali mo na to, umuwi ka na. Huwag kang mag-alala, bayaran mo't hindi yan, okay lang sa akin. Sarap na kapatid nun, ano? Nakita ko ang pamilya ni Sister Yoli, napakarami ho nila. Napakasarap ho na pagka marami magkakapatid, maraming aalala sa iyo. Amen? Sa Biblia ho kasi sa Old Testament, pagka marami kayo, mas kinikilalang pinagpala kayo. Alam niyo ho ba yun in the Old Testament? The more na marami kang anak, ang tingin sa iyo ng maraming tao, you are blessed. At kapag wala kang anak, you are cursed. Sinumpa ka pagka ganon. Sa Old Testament concept po yun, ha? Talaga naman hong totoo eh. Dahil ang buhay, mahirap hong kuhanin sa mundong ito. Mapalad ho tayo kung ikaw ang naririto ngayon, buhay at malakas. Ibig sabihin, regalo ng Diyos yan sa iyo. Palakpakan natin sandali ang Lord. In Mark 10:42-45, Jesus called them together and said, "You know that those who are regarded as rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them. Not so with you." Pero hindi sa inyo. Kung yon ginagawa ng mundo ng tagalabas na parang sila ang mga hari, amo at boss. Pero sa mga tunay na mananampalataya, hindi tayo nagsasamantala sa ibang tao. Not so with us, not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant, and whoever wants to be first must be slave of all. My beloved brothers and sisters, pinakamahalagang bahagi ng buhay ng isang mananampalataya, kung gusto natin talaga ng pabor ng Lord, ang sabi ho ng verse 43, you must be the servant of all. Kaya may awit ho tayo nung araw. Ano sabi ng song natin? If you wanna be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. Do you remember that song? Ang umaawit ho niya, malaki pa boses. If you wanna be great. Kaya naawit, no? Pagka inaawit ng araw yung gumaganyan lang mga Kristiyano, ang sarap ng pakiramdam. Kaya pagdating mo ng life group ng Bible study, talagang lingkuran ng bawat isa. Yung iba ho, nagbabaon ng kanya-kanya ho mga pagkain, sinishare. Walang upo ang hindi maayos kasi lahat gustong mag-ayos ng upuan, lahat gustong magwalis, lahat gustong maglinis. Ngayon din ho, nangyayari po yun. Amen? Lahat gustong magwalis ng loob ng church, lahat gustong maglinis. Pag CR na gustong-gusto, talagang nag-uuna-unahan pa dahil gusto nila maging bahagi sila ng totoong paglilingkod eh. Amen? Pakisabi sa katabi mo, nararamdaman kita. And whoever wants to be first must be slave of all. Kung sino ang gustong mauna, dapat alipin ng lahat, lingkod ng lahat. Masarap po yung salitang lingkod, magandang pakinggan. Lingkod ng lahat, walang pinipili. Sabi nga madalas ni Brother Eddie, doormat. Dahil ano ang dahilan? Sabi ng verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. To give His life as a ransom for many. Kaya ho, dying to oneself, humility, paglilingkod ho talaga eh. Hindi po pwede na ang mananampalataya sasabing may excellent service, pero hindi kaya magbigay ng the best na paglilingkod. Pinaka-the best na serbisyo. Alam niyo, nakakatuwa ho kapag kakasasakay ka ng tricycle at yung mamang driver ang magbibigay ng sukli sa'yo. O kaya pag nag-abot ka ng buo, sasabihin sa'yo, naku po, wala po akong barya. Though yung iba Segway, pero mas maganda pa rin pakinggan kaysa naman doon sa iba na pagkinuha ay, salamat po. Parang sinabing wala na po kayong sukli. Ang gaganda ho ng attitude ngayon ng ating mga kababayan. No? Ako ho, kapag kakaho ang driver hindi marunong magsukli, kinukuha ko ho talaga ang sukli. Pero pag ang driver ho ay nagsusukli, dinadagdagan ko ho ang akin hong bayad. And that's my principles. Nakaka-bless ho kasi yung taong matapat. Yung totoo at okay ang serbisyo. Kesa doon sa taong mapanglamang, sabihin mo sa katabi mo, hindi ikaw yun. Mahirap kapag mapanlamang ka eh. Gusto mo, ikaw lang yung kabig ng kabig eh. Gusto mo, ikaw lang yung mananagana. Gusto mo, ikaw lang yung uunlad. Gusto mo, ikaw lang yung matataas. Gusto mo, ikaw lang yung mapapagpala. Wala hong ganon. Ang blessing ay cycle. Pag nagbigay ka, dadalo yan, iikot lang yan. Cycle po yan. Pero pag ikaw ay huminto sa'yo na, kawawa yung susunod kasi hindi na pagpala because of you. Dahil nang ikay makatanggap, huminto ka, hindi ka nagbigay. Pag ikaw ay huminto, mapuputol ang cycle of blessings.
Meron ho ako isang pastora na na-meet sa Baliwag. Ang sabi ho niya sa akin ay, Pastor Michael, alam mo ba na ako ay hindi na kumukuha ng love gift sa church? Ang sabi niya, kasi may business naman kami. Sabi ko, praise God, kumusta ho business niyo? Malago naman, Pastor. Noon ho ako ay madalas pa sa Baliwag, ibig sabihin, talaga ho nasa body of Christ ako ng Baliwag. Lagi ho ako invited sa church nila. Every 2 months, every 3 months, lagi ho ako invited. At totoo naman ho, engineer ang asawa niya, siya nagpagawa ng building eh. Pero may isang tanong ho siya sa akin na hindi niya masagot talaga. Ang sabi niya, bakit ganun, Pastor? Parang ang bagal ng pagpapala sa church. Kami na nga, hindi na nga kumukuha eh. Para lang, yung pagpapala, hindi na mabawasan eh. Alam niyo ang sabi ko sa pastora? Kasi ho, mali ang prinsipyo. Ano ang mali ang prinsipyo? Hindi ho ibig sabihin may kaya kayo at mayaman kayo. Puputulin niyo ang cycle of blessings pagdating sa inyo. Dapat, alam nyo din ho na i-reciprocate ang pagpapala na tinanggap nyo din sa iba. Cycle po yan. Pinuputol nyo po. Pastora, ang payo ko po sa inyo, tanggapin nyo po ang ibinibigay ng church nyo sapagat yun po ay biblical at dapat lang po nyong gawin. Alam nyo ho, nang gawin po niya yon, nagulat ho siya. Yung inaakala niya magkukulang ang loob ng church, doon lalong nanagana ang iglesyang kanyang hinahawakan. Why? Hindi pinutol ang cycle of blessings. Amen? Palakpakan ho natin sandali ang Lord. Masarap ho yung pakiramdam na ganun that you are part ng isang paglilingkod, talagang excellent service. Sabi ho ng John 13:12-15, si Jesus, NIV translation, when he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Matapos siyang hugasan ng paa ng kanyang mga alagad. Ang tanong niya po ay ito, do you understand what I have done for you? He asked them, do you understand? Ang sabi ni Jesus, imitating Christ's service, dying to oneself through humility. Ang sabi ni Jesus, do you understand what I have done for you? He asked them. Sabi ng verse 13, you call me teacher and Lord, and rightly so. Tama naman. For that is what I am. Dahil naman, ako naman talaga yon, ang inyong guro at Panginoon. Pero ang sabi ng verse 14, now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet. Kung akong inyong Panginoon at guro ay naghugas ng paa ng bawat isa sa inyo, kayo din, maghugasan din kayo ng paa. Ibig sabihin, maglingkuran ng bawat isa sa inyo. Kung ano ginawa kong example, kung ano ginawa kong halimbawa, kung ano ipinakita kong magandang gawain, gawin ninyo, i-reciprocate ninyo. Why? Kasi gusto natin sundan yung example mismo ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang ating Lord and teacher. Kaya sabi niya sa verse 15, I have set you an example that you should do as I have done for you. Ano ang reason ba't ginawa ni Jesus? Ano ang reason ba't ipinakita niya sa kanyang mga alagad? That you should do as I have done for you. Para gawin niyo yung ginawa ko sa inyo. Gawin niyo sa iba. Alam niyo ho, yung buhay pananampalataya, yung excellent service, pag naiintindihan natin, ang mismo palang nagbigay ng halimbawa ay ang ating Panginoon sa Kristo, dapat pala talaga natin tularan. Dapat pala talaga nating gawin. Dapat pala talaga nating isapamuhay. Mark 9:34-35, but they kept quiet because of the way they had argued about who was the greatest. Verse 35, sitting down, Jesus called the 12 and said, anyone who wants to be first, be the very last and the servant of all. Anyone who wants to be first must be the very last and the servant of all. Yung nagnanais na maging una at nasa una, maging tagapanguna, maging namumukod tangi, makita, ang sabi ni Jesus, kung gusto niyo yon, must be the very last and the servant of all. Kaya hindi ho pagalingan ng posisyon, hindi ho pagalingan ng alam lang ang loob ng ministeryo eh. Maraming meron nito pero wala nito. Maraming mayaman sa talento pero walang totoong paglilingkod. Walang akto, kilos at galaw na makikita kang
tumutugma sa alam ng kanyang kaisipan. Masarap na kapag tayo ay maraming alam at napupuno ng maraming bagay ng knowledge, may application. Amen? James 1:22, we're not only hearers but we are doers of the word. So tayo tagapagsagawa ng ating mga napapakinggan. Pangalawa, anong mindset dapat? Mindset to excellent service? God, the object of service. Dapat naiintindihan natin, every time we serve, every time we rendered our service to other people, to the church, to our family, huwag natin kakalimutan, ang object ng service natin ay ang Diyos. Hindi natin ginagawa dahil sa tao. Yung napagpala ka, secondary na lang yon. Yung ikaw ay natuwa, secondary na lang yon. Kaya ka nagbigay, natuwa ka eh. Nakakatuwa naman ito. Di ba? Na kahit hindi siya ganun pero nakaka-bless ang buhay. Binigyan mo, sinuportahan mo, pinagpala mo, pero hindi mo ginawa sa kanya yon. Ang object mo ay ang Diyos mismo. Handyan pa ho ba tayo? Ano ang sabi ng Colossians 3:23-24? Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Hindi mo dapat gagawin dahil sa Panginoon mo dito sa lupa, but for the Lord. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord's Christ you are serving. Sino daw pinaglilingkuran natin? Ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoong Diyos. Mahalaga ho sa excellent ministry, sa excellent service, naiintindihan po natin ito. Pinapaalala ho natin sa lahat ng mga manggagawa nating naririto. Kung ikaw ay tumutugtog ka, ang isipan mo nasa talento mo, pero ang kaluluwa at espiritu mo dapat kaisa sa pagsamba sa Diyos. Nariyan pa ho ba tayo? Kung ikaw ay nasa ministry ng lakad ka ng lakad, dala-dala mo ang mic, pero habang ikaw ay ginagawa mo yon, ang espiritu at kaluluwa mo sumasamba sa Diyos. Kahit mulat ang mata mo, dahil yun ang ministry mo, at may pagkakataon kapag sinabi ng worship leader, let us lift our hands, pwede naman dahil wala kang ginagawa during that time, ikaw mismo nakataas din ng kamay. Ano ang ibig sabihin? Ano mang ministeryo meron tayo? Ano mang gawain meron tayo? Hindi tayo gumagawa dahil may ministry lang tayo. Ginagawa natin ang lahat para sa Diyos. Amen? Kaya lahat the best ang ibibigay mo eh. Lahat the best ang ibibigay mo. Pinapag-aralan mo ang service, kumusta kaya ang naging naging service namin? Kumusta kaya ang aming recording, ang aming live? Naging maganda kaya kumpara nung nakaraan? Mas na-less kaya ang problema kumpara nung nakaraan? Lahat na yun pinag-iigihan natin, pinagbubutihan natin. Bakit? Kasi ho, ang ating pinaglilingkuran sino? Ang Diyos. Ang Diyos. Kaya ho, kahit ano ginagawa mo, kahit nga ikaw ay security na nasa labas, kung naririnig mo ang mensahe ng Lord, kaya nga ho tayo may shifting eh. Kasi mahirap pag nasa labas ka, hindi mo masyado marinig yung nasa loob. Pero hindi naman po pwede iiwanan may mga sasakyan nasa labas dahil ikaw ang naka-assign para tingnan yun. Dahil kapag kakaho nagasgasan yung sasakyan ho ng bawat isa sa atin, kahit yung bisikleta lang, tatanggalan ng isang gulong, masakit ho sa atin yun eh. Baka sabihin natin, hindi na ako atin dyan. Hindi naman pala secured. So, pag ikay nasa labas, SOS ka, talagang binabantayan mo dahil alam mong katungkulan mo yun. Pero yung kaluluwa at espiritu mo, kahit ganon, sumasamba sa Diyos. Mahirap po ang maging manggagawa. Hindi ho madali. Andyan pa ho ba tayo? Ang SOS, hindi pwedeng pumikit. Kapag nagpa-altar call ang tao, ang pastor dito sa unahan at pumunta ang tao at wala naiwanan sa upon, naiwanan ng mga bag, buti nga, ang church natin maliit pa. Papalaki na ho ito. Nagpe-pray ho ba kayo ng panibagong lupa? Hindi po pwedeng walang titingin ng gamit sa upuan. Pag may nawalan sa upuan, sa susunod, hindi na ho babalik yun. Why? Diyan naman pala para lang din pala sa mundo, sa Quiapo, sa Divisoria. Naiwan mo lang, di mo na mababalikan eh. Nasa loob ka ng church. Pakisabi sa katabi mo, mahalaga din pala ang pagmamalasakit. Alam niyo po, mahalaga din po na kapag tayo nasa loob ng church ay lumilinga-linga din ho tayo. Hindi ho para pagdudahan yung ating katabi.
Para alam din naman ho natin kung yung mga nakapaligid sa atin, ikilala natin. Buti nga ho tayo, maliit pa eh. May mga charges ho tayo, nakwento ko nung nakaraan, pinuntahan ho ng 2 witchcraft nakuha nang sa video eh. Kapag nagpapa-altar call yung pastor, pumupunta rin sila, ang trabaho lang nila sumpain, yung nagtuturo. Yun lang ang trabaho nila. Minsan, di mo alam. Nakita, same person, same individual, sa isang church din ng GIL, dito sa lalawigan ng Bulacan, parehong sila din ang gumagawa. Yung isa, naapektuhan kasi nagsuka na nagsuka. Hindi ko na babanggitin. Kasi hindi alerto ang intercessor. Mahirap po eh. Tandaan natin, we were not wrestle against flesh and blood, but against principalities, rulers in high places, yung nasa darkness, ang kalaban natin, ang demonyo. Kaya tayo, mahalaga ho sa atin eh. Alerto ang lahat. Kaya ikaw ay nasa gatekeepers, kaya ikaw ay ano man ang ginagawa mo. O kaya naman ang talagang ministry mo ay ministry of help. Yun talagang wala ka naman ibang ministry kundi magbigay lang ng pera. Pastor, magkano ba kailangan? 100,000, 200,000, sige, sagot ko na yan. Yung anniversary, magkano kailangan? Sige, Pastor, sagot ko na yan. Para hindi na ho kayo mamroblema. Kung yun ang ministry mo, do it. Hindi si Pastor ang binibigyan mo ng kaluwalhatian at ng kagalakan. Ang binibigyan mo ng kaluwalhatian at kagalakan ay ang Diyos, which is the object of our service. Amen? Palapakan natin sandali ang Panginoon. Ang Diyos ang binibigyan ho natin ng kagalakan eh. Di ba? Nakakatuwa ho, pagkakatayo ay naaantig ang puso natin na ang paglilingkod ho pala ay hindi kalugihan. Amen? Masarap ho yung nakangiti kapag ginagawa mo ang isang bagay, masaya ka kahit nahihirapan ka. Amen? Madalas ko nga akong sabihin yung ating head ng man sa Baliwag, sa church natin doon. Kahit speaker, bumubuhat ho yun eh. Walang pinupukas ang trabaho. Pero tanungin niyo ho kung ano ang posisyon at ang kanyang profession. Isa lang naman siya sa may-ari ng isang corporation. Isa lang din naman siya sa pinakasikat na professor ng Adamson University. May alam ho ako eh. Member ng man, doktor pala yun. Bumubuhat ng speaker eh. Pero, doktor pala. Wow! Nakakatuwa. Yung iba, may profession lang, parang, hindi pwede. Pagpapawisan tayo yan, hindi tayo pwede. Dumi eh, hindi tayo pwede dyan. Alam niyo ho, yung mga ganyang Kristiyano, malaki problema pagharap kay Kristo. Ang totoong mananampalataya, ano man ang title mo sa lupa, pag Diyos na pinaglilingkuran mo, kinalilimutan mo na lahat ng title mo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, forget your title, your profession. Kaya minsan di natin maibigay yung paglilingkod sa Diyos eh. Kita niyo yung music natin, kahit sila pinagpapawisan, tumatalon pa. Pero pag nagme-makeup sila, talagang kung todo, mga 3 oras bago umalis sa salamin. Ay, hindi pala, mga 2 hours lang. Pero, kahit pinagpapawisan, okay lang. Why? Sa Diyos nila ginagawa eh. Andyan pa ba tayo? Kita niyo yung mga extension services natin, lahat na yun, di naman naka-aircon yun. Tayo nga dito, naka-aircon, pinagpapawisan tayo eh. Lalo siguro yung di naka-aircon. Nagturo ako noong nakaraan sa Bambang eh. Talaga naman noong nakaka-bless. Tumatagak-tako ang pawis ko, wala ulo hanggang talampakan sa init. Pero okay lang, bakit sa Diyos natin ginagawa eh? Wala namang kasing ministeryo na lagi may nakakabit na aircon sa likuran mo. O sige, punta ka doon, life group leader ka, may aircon ka sa likuran mo, turo ka. Wala akong ganun. Masarap ang buhay na kahit mahirap, napapagod, kahit ano trabaho, wala kang pinupukasan, dahil sa Diyos mo ginagawan lahat. Palapakan natin sandali ang Lord. Do it heartily. Dahil sa Diyos mo ginagawa, buong puso mong gawin. Amen? Masarap po yung pakiramdam na yun. Pangatlo, mindset to excellent service. The medium of our service. Of course, sino ho ba ang ating mga pinaglilingkuran? Paano ba natin na ipapakita ang ating paglilingkod? Siyempre ho, sa ating kapwa. 1 Peter 4:10-11 ang ESV translation.
as it has received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob. Iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ng kakayahan, tinanggap ng bawat isa sa inyo. Whoever speaks as one who speaks oracles of God. Whoever serves as one who serves by the strength that God supplies. Ang nangangaral, dapat mangaral ng salita ng Diyos, ipangaral ng salita ng Diyos kasi yun ang gift niya. Ang naglilingkod, dapat maglingkod gamit ng lakas ng kaloob ng Diyos upang sa lahat ng bagay, ang Diyos ay mapapurihan. Kasi yun ang gift niya talaga no? Sabi ho dyan, in order that in everything God may be glorified through Christ Jesus, to Him be long glory and dominion forever and ever. Pag tinignan niyo po itong 1 Peter 4, verse 10 to 11, ang purpose ng lahat ng gifts, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. So, walang pagtanaw na dapat ma-exalt ang sarili, walang pagtanaw na dapat ang sarili ang mataas, wala hong ganon. Dahil ang purpose ng lahat ng regalo na meron tayo, giftings ng banal na Espiritu Santo, ang purpose, mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Yun ang dahilan kung ba't tayo ine-equip ng Diyos, ba't tayo pinagpapala ng Diyos. So, anumang regalo meron tayo, gamitin ho natin para laluhong mabigyan ng karangalan at ng kapurihan ng Diyos. Excellent service, huwag mong kuyumin at kimkimin ng regalong meron ka. Huwag mong ipagkait kung meron ka namang kakayanan. Ibigay mo sa Diyos, ipagamit mo sa loob ng ministeryo. Walang reason para hindi magamit ang gift sa iyo Napanood ko yung isang video na in-upload sa YouTube. Parang nakita ko din yata na nasa FB na yon. Yung naka-wheelchair, wala siyang, yung paa niya hindi gumagana, kamay lang. Siya naglilinis ng buong whole court, ng buong basketball court. Siya nagmamap. Gamit niya yung ano niya. Gusto niyang mabuhay, gusto niyang kumita, gusto niyang ipakita na walang hadlang sa isang taong gusto talaga mabuhay ng tama, ng patas sa mundong ito. Kung iahambing natin sa regalo ng Diyos, kahit anong regalo na meron tayo, the best po yan, ibigay po ninyo. Kung meron ho dito may regalo, magaling mag-ayos ng church, at nakita niyo, Pastor, parang pangit ho ng ayos ng church, pwede ho ba akong makatulong? Welcome po. Hindi ho lahat kami dito magagaling sa contrast ng color. Nanyahong papinturahan ito ng PDT. Naka-live ho pala ako. Recorded ba to? Kasi yung color neto, hindi ho tayo pumili niyan Alam ko lang, tinitingnan ko, parang yung contrast ng color, mali. Kahit paano gawin kong tingin, kaya nung nakaraan, sabi ko, pag-uwiin nyo na nga yan, pinturahan nyo na nga ng bago yan. Kasi may gift, may kaloob niyan Andyan pa ba tayo? Hindi lahat ho'y kaloob sa isang tao. May kanya-kanyang regalo. May kanya-kanyang regalo. Kung hindi natin ipapagamit, meron ka pala may alam ka pala doon, kapatid, pwede nyo hong kausapin ang sino man dito kay leaders, secretary natin, o sino mang workers o heads. Mag-approach kayo. Meron sana akong gustong i-contribute, baka lang makatulong. Pwede ho kaya? Kung pwede lang. Pwede ho mag-approach, hindi ho bawal. Sabihin mo sa katabi mo, pwede mo kaming kausapin. Kasi ho yung iba parang baka kala nila bawal, hindi ho. Baka ho mamaya meron kayong magandang idea. Amen? Andyan pa ho ba tayo? Baka may maganda kayong suggestions. Kasi lahat na yan kaloob ng Diyos. Walang isang tao na nasa Kanya ang lahat. Kami ho mga pastor, magkakaiba ho kami ng gift. Hindi ho kami pare-pareho ng regalo. Hindi kami pare-pareho ng kakayanan. Hindi lahat ng pastor ay may gift for administration, so kailangan niya ng magaling na admin. Hindi lahat ng pastor may gift pagdating sa teaching, mas magaling siya sa preaching, so kailangan niya na may teacher siya sa loob na kaya magturo ng foundational teachings. Why? Kasi hindi lahat gift namin. Magkakaiba ho tayo. Dapat kaya nating i-accept yon at i-appreciate ang gift din ng iba. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mag-alala, well appreciated ang gift mo. Yan. Yung iba magaling na encourager Nakakita ho ba kayo ng tao at nakamit ho ba kayo nung pag nakausap nyo, talagang
na-encourage ka maglingkod. Pero yung iba walang gift doon. Nakamit din ba kayo ng tao pag nakausap niyo, para ayaw nyo na rin maglingkod? Mas lalo ko na-discourage nung makausap mo. Kanya-kanya ho kasi ng kaloob. Kaya dapat marunong di tayo mag-discern. Ano ba kaloob nito? Ano ba regalo nito? Comparison, mali po yan sa loob ng ministry sapagkat magkakaiba ho tayo ng kaloob. Amen? Palakpakan niya ho natin sandali ang Panginoon. Magkakaiba. Ngayon, yung wala namang gift na ganun, handa naman sana magpaturo. Halimbawa, gusto mo talaga, marunong ka dapat magpaturo. Hindi po pwede yung ikaw yung, ako ho sabi ko ho sa inyo, pinakapangarap ko ho nung araw, mag-aral ng piano eh. Ito ho gustong gusto ko. Kaya lang, numataga ho ang daliri ko, para nawalan na ho ako ng ganang mag-aral na. Katatalim lang nung father ko nung itak na gamit ko eh. Pag ganyan ko ho ng kahoy daliri ko ho pala ang tinaga ko. Laylay ho yan, ginanong ko lang ho yan. Hindi ko ho na ipatahi yan, ginanyan ko lang yan. Pagkatapos sabi ko sa inyo, kuya ko naiyak, talian niyo po, talian niyo po, talian niyo po. Hanggang maglamad po siya. Hindi ho napapansin ng iba dahil normal ho akong tingnan. Pero ang daliri ko ho na ito ay hindi ho pwede ibaluktot ng kusa, hindi kagaya ho nito. Pero ang galing ng Diyos, itong daliri ho na ito, kaya ko ipag-gitara at kayang pumindot ng 3 string hanggang 4, hanggang 5, hanggang 6. Kaya po niya. Kaya ho ang ginagamit pag tumutugtog ako, 3 daliri na ito, hindi ko gamit ang aking hintuturo. Nung una, ito pangarap ko eh. Gustong-gusto ko matuto ng piano. Kaya lang yung piano ayaw sa akin. Kaya nakakainggit ho yung mga marunong nito. Nakakainggit din ho yung alam ang lahat. Hindi ho ba? Kaya kung kayo ho may gustong gawin, sabihin nyo sa Diyos, Lord, pwede bang isama mo ako sa parada ng tagumpay ng mga Kristiyanong naglilingkod talaga sa Diyos? May regalo ka, kapatid eh. Hindi ka nga marunong sa Word of God, wala kang alam sa instrumento. Magaling ka naman magluto. Naku po, yun ho ang gustong-gusto ho namin, yung pinakamagaling magluto. Sabi mo sa katabi mo, magaling ka ba magluto? Hindi ho lahat magaling magluto. Meron nagsisigang na ang lasa mo ay adobo. Hindi ho lahat ay magaling magluto. Nakatikim na ba kayo nun, sinigang ang lasa adobo? Nang ihayin sa'yo, Pastor, sinigang po yan. Nang tikman nyo ho'y lasang adobo. Kaya hindi ho lahat ay magaling magluto eh. Di ba? Si Pastor Kim, kilala niyo ho, yung Koreano, yung nagdo-donuts, nagtuturo ng donuts eh. Nagme-message siya sa akin eh. Dinala ko kasi siya sa San Miguel. Isang linggo siya sa San Miguel. After ho ng 1 week, gusto niyang kumain ng duck. Paborito niya ang duck eh. Sabi niya, Pastor Michael, I love duck. Hindi naman ako siya magaling mag-English eh. Kaya nagkasundo kami. Gusto daw niya ng duck. Sabi ko, sige ho, dinala ko sa bukid. Pamiyamiya, nung iwanan ko doon, sabi ko, pagluto niyo, pasarapin niyo. Nagme-message. Sabi niya, Pastor Michael, the duck is garterized. Sabi niya, garterized. The duck is garterized. Sabi, why? Sabi niya, garterized. Kahit daw paano gawin niya ngat at kain, hindi niya makagat. Sabi ko, tinawagan ko yung kapatid, ano ba ginawa niyo doon sa duck na niluto niyo? Pastor, hindi pala napalambot nung nagluto. Nagre-reklamo, garterized daw. Ay, nako. Kaya hindi pwede yung papel ka lang ng papel. Ako na magluluto. Kapatid, kung di ka naman talaga marunong magluto, huwag na ikaw. Iba na lang kasi kanya-kanya ng gift, kanya-kanyang regalo. Amen. Ako magbabalisuso. Kalahati, luto, kalahati. Mahirap po pagka ganun. Hindi makakain, sayang. Tanggapin natin reality kung hindi natin gift yun. Merong may gift para doon. Amen? Kanya-kanya tayo ng regalo. Naku, sasabihin ko sa inyo, discover your gift. I believe meron ho kayong hindi nyo alam. At maaaring alam nyo, ayaw nyo na ipagamit sa Lord. Andyan pa ho ba tayo? Andyan pa ho ba tayo? Maaaring alam nyo, ayaw nyo na ipagamit sa Panginoon. Pangapat, last but not the least, mindset to excellent service, love the basis of our service. So every time nagagawa tayo ng paglilingkod,
Dapat alam natin ang pinakabatayan ay ano po? Pag-ibig, pagmamahal. So huwag kang gagawa ng paglilingkod na alam mong sa huli po, parang pinagsisisihan mo lang, para nagdadalawang isip ka lang. Alam niyo po, pag naglingkod kayo, kay gumawa ng hindi maganda yung tao sa iyo, huwag mo nang pagsisihan. Ano mang paglilingkod na pinagsisihan niyo po dahil gumawa yung tao ng hindi maganda sa iyo, baliwala na ang korona mo sa langit. Huwag na huwag niyo hong pagsisisihan ang lahat ng ginawa niyong paglilingkod. Kahit ang taong ginawa niyo nun ay gumawa ng hindi tama sa inyo. Dahil una, ginawa niyo para sa Diyos. He is the object of our service. Pangalawa, ang basis ay love. So therefore, kahit ano gawin sa inong tao, it's okay. Hindi ibig sabihin, papaloko ka ulit. The point is, no need na pagsisihan mo yung ginawa mo. Ginawa mo sa Diyos, ginawa mo na may pagmamahal. So kung ginawa ka man ng hindi tama, ang mahalaga, ginawa mo na may pagmamahal yun. Mahal mo siya, kaya mo ginawa yun eh. So kung binalikan ka ng hindi pagmamahal, okay lang kapatid, hindi lahat ng tao talaga natutuwa ho sa atin. Hindi ho lahat talaga. Sa tanggapin ho natin sa hindi. Siguro out of 10 na matutuwa sa iyo, 7 o 6. Pero tanggapin ho natin, talaga ho, sa pag-aaral nga ho sabi ho nung pag-aaral, worldwide ang pag-aaral, sabi ho ng maraming pag-aaral 20% ng total membership ng church ayaw sa pastor. Sabi ho nila, 20%. Ako, hindi naniniwala doon. Sa GIL Bulacan, alam ko kung gustong-gusto niyo ho ako at mahal na mahal niyo po ako. Tingnan niyo, 10% lang sumagot. De, totoo yata, 20%. Ano? 20% talaga daw ayaw sa pastor. Ang mabigat, yung do 20% na yun, ayaw din umalis sa church. So, ano gagawin mo? Magmahalan na lang kayo. Ayaw din naman umalis. Ikaw din naman, di ka na maaalis. So, ano ang gagawin? We have to develop love in our service. Huwag mo natin gawing na para bang kaya mo lang ginagawa dahil kailangan lang, duty lang. Hindi ho. Kung ano man ang gawin sa inyo ng tao, ang mahalaga, ginawa ko yan sa Diyos una at may pagmamahal. Kung ano man ang gawin mo, okay lang. Yun ang gusto mo Pero ako, ang mahalaga sa akin, ginawa ko yan, malinis ang puso ko. Colossians 5:13-14. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Sabihin po natin lahat, serve one another humbly in love. Napakasarap po ng paglilingkod na sa isa't isa sa diwa ng pagmamahal. For the entire law is fulfilled in keeping this one command. Love your neighbor as yourself. Very basic, lagi natin naririnig. Sa The Passion Translation, ganito po ang sinabi, Beloved ones, God has called us to live a life of freedom, but don't view this wonderful freedom as an excuse to set up a base of operations in the natural realm. Constantly love each other and be committed to serve one another. Pwede bang banggitin natin yung last two sentence na yun? Constantly. 1, 2, 3, go. Constantly love each other and be committed to serve one. Ang ganda ho na, constantly love one another. Each other. Ibig sabihin, dapat hindi nagbabago yun. Basis yun ng paglilingkod and be committed to serve one another. So pagka ganito po ang ating pagtanaw, lahat ng gagawin po natin, natitiyak po natin, tama ho sa harapan ng Diyos. Amen? Galatians 5:13-14, for all the law can be summarized in one grand statement. Demonstrate love to your neighbor even as you care for and love yourself. Demonstrate love to your neighbor even as you care for and love yourself. So sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Doon sa The Passion, ang ganda ng binanggit, demonstrate love to your neighbor even as you care for and love yourself. So ang basis ng ating pagdilingkod, ano po? Pag-ibig. At yung pag-ibig, pagmamahal, iyon yung batayan ng ating paglilingkod. As I conclude in number 5, mindset to excellent service. Pwede bang pakibasa natin na sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Serve without any. Minsan pa po, serve. Matthew 25:35-40, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink?
When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? Nagtatanong ang mga alagad, kailan po namin ginawa sa inyo yung wala po kaming matandaan? 39 to 40. 39 to 40 last slide. When did we see you sick or in prison and go to visit you? Wala ho kaming matandaan. The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Ba't ko ho binanggit na serve without any expectations in return? Dapat yun ang mindset. Yung mga alagad, nagtatanong, kailan po namin nakita? Kailan po namin nalaman kayo nauhaw, nagutom, nahubaran, dinamtan? Sabi ni Jesus, yung mga ginawa nyo sa mga taong ito, sa maliliit na ito, ginawa nyo para sa akin. Meaning, ano ang example ni Jesus? Madalas ho kasi nagbibigay tayo at gumagawa ng kabutihan sa mga taong kayang magbalik. Sana ho pag gumawa din tayo ng kabutihan at pagdilingkod, kahit sa mga taong hindi rin kayang magbalik, ginagawa natin ang pagdilingkod. Kahit sa mga taong hindi nila kaya kayong bigyan. Minsan kaya tayo nagbibigay dahil gusto natin yung tao na yung bigyan din tayo. No, amen? Mali po ang motibasyon. Sasabihin ko po sa inyo, madalas ang taong binigyan mo, hindi siya magbabalik ng pagpapala sa iyo. Ang Diyos. Hindi ho kasi, alam niyo ho, pagka ang naging mindset natin magbibigay ako kasi alam ko pag sa birthday ko, bibigyan din ako nito. Birthday niya. Huwag ho ganun. Kaya madalas binibigo tayo ng Diyos. Tingnan mo. Lahat ng utang na loob. Nung nag-birthday siya, binigyan ko ng cake. Ngayon ako nag-birthday, wala man lang. Nibati nga, hindi ako binati Huwag po. You know why? Minsan ang paraan ng Diyos, hindi naman yung taong binigyan mo ang gagamitin ng Lord At the end of the day, hindi rin naman tama na ang motibasyon mo kaya ka magbibigay dahil nag-expect ka. In return, no amen. No, amen. Alam niyo, siguro kung ang Panginoong Jesus nag-expect in return, pinakamahirap na pagdilingkod yung nangyari sa Panginoong Jesus. That even His own disciples left Him. They were all fled. That even Judas, 3 years na binantayan niya, tinatuwa siya, dininay siya. Siguro kung gano'n na naging batay ng pagdilingkod ng Panginoon sa Kristo, bilang siya nasa katawan tao, ang hirap magpatuloy. Pero dahil alam niya kung kanino niya ginagawa, that is the first one, at alam niya bakit niya ginagawa, kasi mahal po niya tayo. Dapat ganon din ho tayo. Alam natin kung kanino natin ginagawa, at alam ho natin kung ba't natin ginagawa. Kasi mahal po natin. Hindi lang ang Diyos, pati ang mga tao nakapaligid doon sa atin. Kahit minsan ang ugali po nila hindi sa paraang inaakala natin. Okay lang po yun. Paglingkuran pa rin po natin silang lahat. Amen? Palakpakan ho natin ang Panginoon. Doon ho sa Mateo 25:23 ng salita ng Diyos. Sumagot ang kanyang amo, magaling. Isa kang mabuti at tapat na alipin. At dahil naging matapat ka sa kakaunting ipinagkatiwala sa iyo, ipamamahala ko sa iyo ang mas malaki pang halaga. Halika't makibahagi ka sa aking kaligayahan. And this is my prayer to each and every one of us. Na darating ang panahon na pagharap natin sa Diyos, ang sasabihin sa atin ng Diyos, magaling, tapat, at mabuting alipin. Ginawa mo kasi yung the best. Ginawa mo yung excellent service. Kaya nga ho tayo, hindi ho tayo napapagod laging ang Diyos ay sabihan at awitan ng ang pinakadalisay. Ba't ho natin laging sinasabi sa Diyos yun? Kasi hindi ho natin pinanghihinayang ang paglingkuran ng Lord kapag ka ang pag-uusapan ay the best. Amen? Amen po? Kahit minsan nagkakaubusan tayo ng budget. Ngayon mag-anniversary, nag-uusap po ang mga leaders sa CMT. Minsan nagkakaubusan ng budget. Saan tayo kukuha, pastor? Ganto. Pero masarap pa rin maglingkod sa Diyos. Kasi kaya tayo nakatatagal dahil alam natin hindi naman sa sarili natin ginagawa. Sa Diyos natin ginagawa. Kahit tayo ay may mga kapaguran, may kapagalan. At kahit din minsan, kagaya ng pamilya natin, minsan ay may nawawalang miyembro ng pamilya. Nagpapatuloy tayo.
Magaling, isa kang mabuti at tapat na alipin. Ang sarap marinig ko. Hindi ka tatawagin ng Diyos na magaling kung di mo ginawa ang excellent service. Church, sana ko sa long month anniversary ito at sa serbisyo natin sa Lord, ako, ang faith ko ay talagang naroon ako sa end results. Alam ko kung ililipat ng Diyos ang gawain ng Bulacan-Bulacan. Hindi ko alam kung saan lugar. Hindi ko rin alam kung anong lupa ang pwede natin mabili. Alam ko din na mabubuksan ang maraming gawain. Bagamat ngayon 3 na extension service natin. Pero naniniwala akong papaapawin ng Diyos ang gawain niya sa Bulacan-Bulacan. Pero kahit umapaw, ang pinakamahalaga pa rin po, alam niyo po kung alin? Yung ating personal na passion ng paglilingkod sa Diyos. Hindi ho kayang i-negate yun, hindi ho kayang i-deviate yun ng kahit anong sitwasyon. Dahil kahit marami, kaunti, o ano pa man ang sitwasyon, kaya ho natin maglingkod at magtapos kapag alam ho natin ginagawa natin ang lahat para sa Diyos at dahil mahal natin siya at mahal natin ang mga taong nakapaligid sa atin. Tanong nga ho natin sa revival ay, ano ba talaga totoong revival? Kasi laging ito topic natin. Actually ho, sa pag-aaral ho talaga ang tunay na revival ay pagbabalik ng passion to love and to serve God. Hindi naman ho yung pagdami. The church growth is essential, pero hindi ho iyon ang major reason ng revival. Ang major reason ng revival, ang church, bumalik ang kanyang passion to love and to serve God. Kaya ho ang revival daw po ay hindi po siya magtatagal ng isang iglap lang na tuloy-tuloy na kaagad. Pwedeng i-maintain, pwedeng i-sustain, pero hindi po pwede na hindi laging ihilingin araw-araw. Kasi ang pinakamahirap ay laging bumalik ang passion to love and to serve God. Sana ho bawat isa sa atin tawagin tayo, sabihin ng Diyos pag harap natin sa Kanya, magaling, tapat at mabuting alipin. Amen? Tumayo po tayong lahat sa oras na ito. Minsan pa po, ang pinakadalisay at pinakamahal, ang pinakamahusay aking ilalaan, buong puso't lakas, buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin naway malugod. Yes, O Lord, sa aking ang pinakadalisay, coming from our hearts, mula po sa ating puso. Ang pinakadalisay at pinakamahal, ang pinakamahusay aking ilalaan, buong puso't lakas at kaluluwa, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin naway malugod sa aking handog. Yes, Lord. Come on, church. Mula po sa kaibuturan ng ating puso, ang pinakadalisay at pinakamahal,
pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso, lakas at kaluluwa. Lakas at kaluluwa, Sa pinakamainam, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin naway malugod. pwede ho bang marinig ang kongregasyon? Sabihin po natin sa Diyos, ang pinakadalisay, wherever you are. Yes, oh Jesus. Mula po sa ating puso, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso, lakas at kaluluwa. Sa pinakamainam, sa karapat dapat ka. Pwede ho ba nakataas ang ating kanang kamay sa Diyos? Sabihin po nating lahat, ang pinakadalisay sa atin pong mataas na tinig. Ang pinakadalisay at pinakamahal, ang pinakamahusay, aking ilalaan. Buong puso, lakas at kaluluwa. Lakas at kaluluwa, Sa pinakamainam, sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin naway malugod. sa huli po natin pag-awit, ang pinakadalisay, Ang pinakadalisay at pinakamahal, oh yes, oh Lord, ang pinakamahusay na paglilingkod. Oh, Shakarakaya Barabakandrakaya. aking ilalaan. Buong puso, lakas at kaluluwa. Puso't lakas at kaluluwa, Oh, Shakarakaya. sa pinakamainam ay karapat-dapat ka, o tanggapin naway malugod sa aking handog. Mahilingan po ang bawat isa na sumunod lamang sa isang maikling panalangin. Sabihin po nating lahat, Amang Diyos na banal, Amang Diyos na banal, sa oras po nito, sa oras po na ito, muli muli inihahain ko, inihahandog ko sa iyo inihahandog ang ko sa aking iyo buhay. ang aking buhay. Regalo ko po Regalo ko po sa iyong harapan sa iyong harapan para sa anibersaryong ito. para sa anibersaryong ito. Muli mo pong ibalik Muli mo pong ang ibalik alam, ang alam, ang inam, ang inam, ang buti, ang buti, ang natatanging paglilingkod ang natatanging na dating mayroon sa aking buhay. dating mayroon sa aking buhay. Muli mo pong ibalik. Muli mo pong ibalik. Revive me, Lord. 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 Father, this is my earnest prayer upon your people, O God, this morning. Revive us, O Lord. Revive the workers, the leaders, and the JIL members of the JIL Church, Bulacan, Bulacan. Revive us, Lord, once again. Revive our hearts, our soul, our spirit, O Lord, in serving you, O God, with passion in our hearts, O God. With passion in our hearts, O Lord. Revive us, O God, once again. Revive us, O Lord, and touch everyone's heart, everyone's spirit, everyone's soul.
This morning, O God, maging ang mga anak mong wala sa lugar na ito, hipuin mo ang kanilang buhay. At minsan pa'y papanag-uliin mo po ang alab ng aming paglilingkod. Ang pinaka-the best na paglilingkod, pinaka-mainam, pinaka-natatangi, pinaka-piling paglilingkod, ay maibigay po namin sa isang Diyos na pinaka-dakila, pinaka-mahusay na Diyos, pinaka-magaling na Panginoon, na kahit kailanman na hindi po namin pwede higtan sa paglilingkod, sapagkat ang paglilingkod mo pong ibinigay at ipinakita at iniyalay ay isang uri ng paglilingkod na kahit kailanman na hindi pwedeng burahin sa kasaysayan ng mundo at ng buhay na walang hanggan. Hindi kayang burahin, O Diyos. Kaya naman ang dalangin ko po, Panginoon, sa lahat ng iyong mga anak, patuloy mo pong panumbalikin ang aming passion to serve you, to love you. Not only to serve you and to love you, but to serve and to love our brothers, our sisters, our brethren. Help us, Lord, to die in ourselves. Help us, Lord, to live according to the center of your will. And help us, Lord, to do your will and to finish the race that was set before me, Lord. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Pwede ho bang minsan pa natin itaas ang ating kanang kamay sa huling pag-awit po natin? Ang pinakadalisan. Yun hong kaliwang kamay, pwede ho bang ilagay natin sa tapat ng ating puso? Yes, O Jesus. Ang pinakamahusay. Aking hilalaan. Buong puso't lakas at kaluluwa. Buong puso't lakas at Yes, O Jesus. sa pinakamainam ay karapat dapat ka o tanggapin naway malugod. Panginoon, tanggapin ang iyong mga anak ang lahat ng provisyon, pagpapala ng kalangitan at benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Ay tanggapin ang bawat isang individual kasama ng pamilya, O Diyos. O Shakarakaya Barabakandarakaya Barabakandaka. Lord, ang mga nahahapi sa iyong aliwin, ang mga napapagod ay iyong muling palakasin, ang mga nadidismaya sa kanilang buhay ay muli mo papanag-uliin ang kanilang paglilingkod ng may buong inam ng pag-ibig at ng pagmamahal sa iyo. At hayaan mo, Panginoon, wala isang magkulang. Lahat ng nangangailangan ng kagalingan, patuloy mong panaluin ang kagalingan na nagmumula po sa iyo, Diyos. Oh, Shakarakaya Barabakandarakaya. Yes, O Jesus. Yes, O Jesus. Sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng kaluwalhatian, karangalan,